Nakoy hangyo sa atong tanan palihugta sa pagtindog, and let's take our Bibles and atong abrihan mga igsoon ang atong mga Biblia in the book of Ephesians gikan sa gisulat ni Apostle Paul. Magbasa ta dinhi gikan sa Ephesians chapter number 4 beginning in verse number 17. Ephesians chapter number 4. Magampo na lang taninyo una. And then human sa atong pagampo, magkuanta, basa tag Bible, and then magwali ko. Father in heaven, salamat kaayo for giving us the opportunity to hear your word. Salamat Ginoo sa mensahe nga imong giandam. Salamat sa mga katawhan nimo nga naa dinhi karon. Lord, I pray that you bless them, bless the message, and bless the preaching of your word. Lord, wala mi mabuhat kung wala ka. Just pray, Lord God, that you will intervene tonight, that you will speak to everyone, Lord. Use this message to make us a better Christian, Lord, and help us, Lord God, that through this message, makita namo, Lord, unsay mga things nga dapat namo usbon, unsay mga things nga dapat namo nga bag-ohon, or mga things nga dapat namo tanggalon sa mong kinabuhi, mga things nga dapat namo nga i-apply sa mong kinabuhi as Christians. Lord God in heaven, may you help us tonight. Give me wisdom samtang magwali ko. Fill me with your Holy Spirit. We commit to you, Lord, these things. I pray this in Jesus' name. Amen. Salamat. O karon pabilin natin sa pagtindog. Magbasa ta beginning in verse number 17. Sama na sa akong gingon sa inyo ha, ang nagsulat ani si Apostle Paul. And gikan dinhi sa gisulat ni Apostle Paul, nag-ingon siya dinhi sa atua, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their minds. So, diri sa versikulo 17, sa inyong hunahuna, kinsa ang gi-address ni Apostle Paul? Mga saved o mga dili saved? Ha? Naminaw mo sa akong gisulti? Naminaw mo sa akong gipangutana? Sa verse number 17, kinsa ang gi-address ni Apostle Paul dinhi? Mga saved o mga dili saved? Ang mga saved. So, giingon ni Pablo sa mga luwas ng mga tao that kita sa mga saved, we henceforth walk not as other Gentiles walk. Again, mga igala, when Paul was speaking or was addressing the Gentiles here, ang iyang gina-refer din mga tao nga dili luwas. Okay, so nag-ingon si Pablo that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their minds, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness. But ye have not so learned Christ, if so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that ye put off concerning the former conversation, the old man. It refers to our old past of life, no? Katong time nga dili pa ta saved, katong time nga wala pa si Jesucristo sa atuang kasing-kasing. The Bible says, now that we have been saved, we must put off this former conversation, this old manner of life, this old man. Ano man, the Bible says this is corrupt, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Wherefore, because of these things, put away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice.
and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Salamat, pwede na mo maglingkod. May the Lord bless upon the reading of His Word. Our message this evening, my igsoon, is the call to every born-again saved person. Ang panawagan sa tanan nga mga luwas nga mga tao. So if you are saved already, naay panawagan ang Ginoo sa imuha karon nga gabi. Pag ikaw dili ka pa saved, naapoy panawagan ang Ginoo sa imuha, and that is to get saved. Amen? Kay nga naman, way laing tinguha ang Dios sa imong kinabuhi kung dili nga ikaw malangit ka, mga igsoon. Dili gusto sa Dios nga maimperno jud ka. It is not His desire that one of the people here will perish in hell. The Bible says, my igsoon, that in 2 Peter chapter 3 in verse number 9, dili ba no? Giyon sa Bible may igala no, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Amen? God is not willing. Dili kalipay sa Ginoo nga ang tao maimpierno. Dili kalipay sa Ginoo nga ang kalag sa tao malaglag dito sa impierno. So kung naa ka dinhi karon nga gabi, this is not an accident to your life. This is part of His divine will, divine plan. Kay naa siya'y plano sa imong kinabuhi nga luwason kaniya karon nga gabi. If only abrihan nimo imuhang hunahunag, imong kasing-kasing ug imuhang imbitahon si Kristo karon diya sa imong kinabuhi, you will be saved tonight. God will save you if you allow Him to enter into your heart. Amen? The Bible says in Revelation chapter 3 verse number 20, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come unto him and will sup with him and he with me. Ang akong pangutana karon para sa imo, have you already invited Jesus into your heart? Kung wala pa, abrihi ang imong kasing-kasing. He is the Savior of your soul. He is the only way to heaven. He is the only one that can bring you to heaven. Amen? Through Him, diha ka malangit, mga igsoon. Diha ka makasulod sa langit. Walay laing dalan padulong sa langit except the Lord Jesus Christ. He said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. It's not through religion. It's not through your good works. It's not through any other thing in this world, but except through your relationship with Jesus Christ. Accept Him, receive Him into your heart. The wata siya, acknowledge Him as your Lord and Savior, and you will be saved. Amen? Maunay panawagan sa Ginoo para sa mga tao nga dili luwas. But thanks be to God, naanay mga tao nga naluwas. Ug kaning mga tao nga naluwas, didto na ni sila mupuyo someday sa langit. Amen? Maunay ako ang puloy-anan, maunay ako ang adtuan, ug puy-an ako pohon, maunay puy-an pod pohon sa uban nato dinhi mahigala. Again, gusto lang ako i-clarify, dili basehanan ang church membership nga ikaw save ka. You can pretend to be saved, kay member ka ani nga simbahan, but in the end, mga igala, during sa panahon nga hukman nata sa Ginoo, diha gyud makita nimo nga ang imong pagka-membro sa church dili maoy nakapalangit sa imuha. Okay? So dili magsalig to kay member ka, na baptize ka, saved na ka. Ang bautismo dili makaluwas sa imuhang kalag. Ang imong pagka-membro sa iglesia dili siya makaluwas sa imuha. So, ang tao maluwas siya pinaagi sa iyahang repentance o sa iyang faith kay Jesus Christ. Amen? Maunay pamaagi. After that, pwede siya bautismuhan and he will be a part in the local church where siya makauban niya ang uban nga mga katawhan sa Dios nga gibutang sa Ginoo dinhi sa local nga iglesia. Amen? Amen. Pero salamat sa Ginoo nga halos siguro ang tanan dinhi sa ato mga luwas na ang Dios na siya panawagan para sa atong tanan. Because in the passage before us, si Pablo naghatag siya specific nga mga challenges sa tanan nga mga magtotoo. Seeing nga kita mga luwas na, of course, it is God's will for every one of us to walk in newness of life.
2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Everything in your life have become new. Amen? So God's will for you, ang iyang kabubuton karon para sa imong kinabuhi, that you will walk in that newness of life. Busa igsono, pag ikaw save ka na, Christian na ka, anak ka na sa Ginoo, no? Your former conversation, your past conversation, katong kinabuhi nimo dati nga wa ka pay Ginoo sa imong kinabuhi, imuha na tong biyaan. Amen. Imong mga ngilad nga batasan, imong mga ngilad nga mga habit, imong ngilad nga mga binuhatan, imo na to silang biyaan. Nga naman, gibag-o ka na sa Ginoo, gitagaan na ka diag bag-o nga libro, bag-o nga kapitulo sa imong kinabuhi. Dili nato pwede nga unsa to ato ang mga kaagi nato sa una, dalhon nato sa ato ang bag-o nga kinabuhi, mga igsoon, because it will mar our new life. Amen. Mahugawan mo to'y muhugaw na po sa atong bag-ong kinabuhi, mga igsoon. Si Pablo nagsulti siya, mga igsoon, sa verse number 17, walk not as other Gentiles walk. Na mo na ito nabasa din sa verse number 17. Kung inyong tanawon balik, mga igala, gamito na ko ang Bisaya po para pwede na ito hubaron sa Bisaya, okay? Diri sa Ephesians chapter number 4, gingon din ni Apostle Pablo diri sa versikulo 17. Versikulo 17, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk. Gingon ni Pablo nga sukad karon kamo dili na maglakaw ingon sa paglakaw sa ubang mga hintel. In other words, mga higala, nagingon ang pulong sa Dios diri nga sukad karon nga kita mga anak na sa Ginoo, dili na kuno ta maglakaw ingon sa pagkinabuhi o paglakaw sa uban nga mga tao nga wa pa naluwas. So unsay panawagan ani sa Ginoo para sa tumigala? Ang una bitaw nga challenge gihatag ni Pablo para sa tanan nga mga magtotoo, be different. Be different. The Bible says, walk not as other Gentiles walk. Na pwede mangutana karon sa imuha, mga igsoon. Ha? Nagkinabuhi ba ka nga lahi? Naglahi ba ka sa imuhang pagkinabuhi nimo? Of course, mga igsoon, no, kung asa ta nagpuyo, usay di nato malikayan nga usay diha sa atong gipuyan nato, natay mga silingan, natay mga kauban diha sa atong compound nga mga dili magtotoo. But even though naa ka kauban nila diha sa compound nagpuyo, naglahi ba ka? Nagkinabuhi ba ka nga lahi? Okay? Ang imo bang suga ning siga ba na siya? Ning hayag ba ka isip usa ka anak sa Ginoo? Yan. Because diha lang makita ang imong kahayag sa kinabuhi kung nakita sa mga tao nga nagkinabuhi ka nga lahi kaysa sa ilaha. You know, as Christians, as believers in Christ, we ought to be different. We ought not to walk, we ought not to walk as other Gentiles. Because, you know what, mga iso, lahi tayo, mga anak ta sa Ginoo, mga Kristohanon ta. We are citizens of heaven. We belong to the family of God. We do not belong to the family of Satan anymore. We do not belong to this world. Busa mga igsoon ba no, ang kinaiya nato dito sa langit atong dalhon diri sa yuta. Unsa kuno ang pagkinabuhi sa mga tao dito sa langit, mo'y dapat ikinabuhi po nato samtang napata dinhi sa yuta. We ought to be different. Amen. We need to realize nga kita sa mga luwas na dili natasama atong panahon nga wala pa ta naluwas. Inyo ba nang nakita, mga igsoon? Inyo ba nang na-realize? Inyo ba nang ginahuna sa imuhang kinabuhi nga dili nakasama atong panahon nga wa ka pa naluwas? You are a new creature. The Bible says, you are a new creature in Jesus Christ. Amen. Dili na ta magkinabuhi sama atong pagkinabuhi nato kaniadto tungod kay gibag-o naman ta. Kay kung gibag-o na ta, ang atong pagkinabuhi na para na sa Ginoo. Amen. Dili na para sa atong kaugalingon, mga igsoon. Mo lang gingon sa Bible ba no in Galatians chapter 2 in verse number 20.
I-abli yung mga Bible and let us read in Galatians chapter 2 in verse number 20. Ug gingunahan ni ang gingon ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse number 20. Ako nalansang sa krus uban ni Kristo. Apan bisan pa niana ako buhi. Hinuon dili ako. Apan si Kristo ang nagakinabuhi dinhi kanako. Amen. Gilansang na siya uban kang Kristo dito sa cross. Apan siya buhi. Pero mga igsoon, ang iyang pagkinabuhi dili na sa iyang kaugalingon. Amen? Kundi si Kristo na. Gingon sa Bible mga igala, no, si Kristo na ang nagakinabuhi diha kaniya. Ug ang kinabuhi nga karon, akong gikinabuhi diha sa unod, akong ikinabuhi pinaagi sa pagtuo sa anak sa Dios. Kinsa nahigugma kanako ug mihatag sa iyang kaugalingon alang kanako. Ang challenge ni Pablo dinhi kay atong markahan ang kalainan sa mga anak sa Dios o sa mga dili anak sa Dios. Atong markahan ang katong mga kalainan sa mga naluwas na o sa mga tao nga wala pa naluwas. O kita mga higala kinahanglan nga maglahi. Amen? You know, the Bible says in 2 Corinthians chapter number 6, i-abri yung mga Biblia, mga higala, tanawan nyo na palihog. Atong basahon ang pulong sa Diyos. 2 Corinthians chapter number 6, in verse number, tanawan nyo na palihog, in 2 Corinthians chapter number 6, in verse number 17. Ang pulong sa Diyos, nagingon diri sa tuwa, tungod niini gawas gikan kanila ug pagpalain kamo. Amen? Nay panawagan ang Ginoo dinhi para sa iyang mga katawhan nga unsa man magpalain kita. Amen? Magpalain kita sa atong pagkinabuhi, natay mga standards for living mga igsoon nga dapat sundo nato, and ang atoang standard mao ang Word of God. Unsa ang gihatag nga standard ni Kristo para sa ato, mauna ang atong ikinabuhi. Samtang napata dinhi sa yuta. Amen? Now, God has given us the right to bring the unsaved to Him. Pwede nato dalhon ang mga tao nga di luwas dinhi sa atong simbahan. Pero mga higala, dili ta pwede nga makig-uyon. Dili ta pwede mga higala nga musuon sa ilahang, labi na sa ilang mga binuhatan. Amen? Kaya nga naman, the goal is to keep our light shine in this world. To keep our light shine around the people. Because unsa ang tinguha sa Diyos, His desire is to save those who are not yet saved. So para bano nga maluwastos sa Ginoo, makalihok ang Ginoo sa ilahang kasing-kasing, kinahanglan kita magkinabuhi ta nga lahi sa ila. Magpalain kita mga igsoon aron ang kahayag sa atong kinabuhi dili siya mawala. Amen? And the Bible says in verse number 17, tanawon niyo palihog balik sa atong text sa atong gibasa 2 Corinthians chapter 6 in verse number 17. Wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. So the goal in our Christian life is to mark the difference between the life of the saved person and the life of an unsaved person. Ang goal may gala nga makita ang kalainan. You know, even diri sa atong simbahan, ang goal mga igalano nga makita sa mga new converts ang kinabuhi sa mga tao nga luwas o ang kinabuhi sa mga tao nga dili luwas, ang kinabuhi sa mga tao nga ang kinabuhi sa mga anak sa Dios o ang kinabuhi sa mga tao nga dili pa anak sa Dios. Kay para sa mga new converts, that will encourage them to get closer to God. Amen. And para pud kana pud mga igsoon, mao ni gamiton sa Ginoo aron ang mga tao nga dili saved makakita sila kang Kristo through us. We are God's instruments in this world. Amen. Jesus is not here already. Ning balik na siya dito sa langit. He is sitting at the right hand of His Father.
When Jesus was here, He said, as long as I am in the world, I am the light of the world. But now, ning saka naman siya dito sa langit, ang iyang gibilinan sa iyang kahayag, mao ang mga luwas nga mga tao. That's why we are called Christians. Because in our life, naa si Kristo. Wala tinuod ang physical presence ni Kristo may gala, no, diri sa yuta, pero naa ang iyahang spiritual presence sa atong kinabuhi. So kung kita magkinabuhi ta uyon sa iyahang gipabuhat sa atong maigsoon, makita sa mga tao si Kristo through us. And diha mulihok ang Ginoo sa kinabuhi sa mga tao nga dili luwas. We ought to be different. Ngano man mga igsoon, nga kinahanglan ko magpalahi. Because unsa di ay magkinabuhi ang mga tao nga dili luwas. Gikan sa tuwang text, balik na lang ta sa Ephesians chapter number 4. Dinhi nato ma-find out kung unsa magkinabuhi ang mga tao nga dili luwas. Sa versikulo 17, no, Ephesians chapter number 4 in verse number 17. Nagingon diri ang pulong sa Dios sa versikulo 17, this I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. So, paano di ay, unsa di ay magkinabuhi ang mga tao nga dili luwas? Una sa tanan, they walk in the vanity of their minds. Kanang word vanity diha means futility. It means emptiness, that which is wasted on nothing. So, ang kaning mga tao nga dili luwas, nagkinabuhi sila o kanang empty nga kinabuhi. Nga naman, wala pa may Ginoo ang ilang kinabuhi igsoon. Amen? So no matter unsa ka nindot ang ilahang kinabuhi diri sa kalibutan, no matter unsa sila ka maayo o kabuutan o karelihiyoso, ha? No matter unsa sila ka generous, pero kung ang ilang kinabuhi walay Kristo, ang ilang kinabuhi empty mga igsoon. Mo ano nga makita man nato na yung mga unbeliever gabuhat sila may because mo na ang nasa ilang mind nila. But the Bible says mga igsoon, ang ilang mind is vain in the eyes of God. In fact, ang word of God nagsulti sa Isaiah chapter 64 verse number 6 that all our righteousnesses are as filthy rags. Amen. Bisag unsa pa ka matarong ang gibuhat sa mga tao. Ha? But if that person walay Kristo sa iyang kinabuhi, kawang man agyapon ang iyang kinabuhi kay wa may Ginoo. No? So the unsaved people live empty lives because their minds are corrupted. Nadaot siya tungod sa sala nga naa nagpuyo sa ilang kinabuhi. So every thought is corrupted by evil. Mao na mag-imbento sila mga dalan, mga pamaagi, how they can serve their flesh or how they can ratify or gratify their selfish desires. Through their lost mind, mga igsoon, they also invent false religion, false gods. Makita nato na mga igsoon, nga na yung mga false gods. Ang mga tao nga dili luwas, pag save na ka, wala kay dapat mga Diyos-Diyos sa imong kinabuhi. Amen? You know, ang imong God is only the God in heaven, the Almighty God. Ang imong Lord should only be the Lord Jesus Christ. Siya lang dapat ang imong gina-follow because He's the one that saved your soul. Okay? Wala tayong mga false gods. Kaning mga tao din mga igsoon ba no sa iya sa kalibutan, they have false gods. Nag-imbento sila. You know, nagitay makita man nga ilahang gihimo ang ilang kaugalingon nga Dios. Mo nagabuhat sila maayo. Dito yung mga igsoon man no kaning mga uban nga mga vlogger, mga dato kay nga mga tao aning kalibutanan ni nga mga dili luwas nga mga tao. Yes, they have good intention in helping poor people. Pero unsa gyud mga igsoon ang motibo nila nganong nagbuhat sila na? Is it to give glory to God or is it to make a name for themselves? Kaya na may mga uban, klaro kayo kanang mga uban nga mga vlogger dira mga igsoon nga gatabang-tabang kunuhay. Wala nila nagibuhat in order to glorify God. With their mouth, ilahang ginasulti, nga nagpasalamat sila sa Ginoo. But their purpose, mga igsoon, is for them to be famous. Para musikat sila. Amen? Kay mostly sa mga tao nga gabuhatan, yes, gabuhat sila may gala, but
Wala ko yung madunggan kasagaran, kadaghanan sila that they return the glory to God. Amen? They have false gods. They have foolish philosophies. But did you know, ang ilahang invention are empty. O maunay magdala sa ilang kalag dito sa impyerno. Mauna nung adagan sa mga dato nga mga tao, gasalig sa ilahang kwarta, sa ilang mga good works nila, sa ilang charity deeds nila may ison nga naman. They think, they believe that pinaagi sa pagbuhat nila ng mga maayo, maunay magdala sa ilahang kalag dito sa langit. But the Bible says, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. In fact, in another passage of Scripture, basahon ninyo sa Romans chapter 1 in verse number 28, si Pablo na siya gi-mention diyan nga ang kaning mga tao kuno nga dili luwas, so they have what kaning gitawag bitaw no nga reprobate mind. Unsa man ang reprobate mind? Depraved nga hunahuna. Kana ba no nga pulong gigamit na siya to describe metals that were tested and they were rejected by the refiners tungod kay hastang hugawa. Amen. Impure kayo, so gitest siya, hugaw man kayo, di magamit, so gireject siya mga igsoon. Mao na ang tawag mga igsoon, depraved. Ang giingon sa pulong sa Dios, Romans chapter 1 verse number 28, ang hunahuna kuno ani mga tao nga dili luwas, reprobate ang ilang hunahuna mga igsoon. That word came to mean useless and worthless. Okay, so the unbeliever has a problem in his mind. Mo ba na mapansin niyo sa uban nga mga tao nga dili luwas, unsa ang musulod sa ilang hunahuna, mao ilahang buhaton. Diba? What comes to their mind? And you know what? Mao biya pud ni bantayanan nato, because ang una nga atakihon ni Satan sa atong life as Christians also is ang atuang mind. That's why we need to fill our mind with God's Word. Kay kung dili puno ang atong mind sa pulong sa Dios, then that part sa atuang mind nga bakante, ang yawa ang mupunuan na. Have you ever had time in your life mga igsoon nga murag dili maayo ang imuhang paminaw nimo? Dili maayo ang imong espiritu. Dili ka badasigon. Murag apektado dayon ka. Murag dali ka mabugnaw. Naapektuhan ka and you get discouraged. Nga naman base na ay part sa imuhang kuan nimo, sa imong mind nimo mga igsoon, bakante siya. You know, kana mga days nga wala ka nagbasag Bible, empty ang imong mind na mga igsoon, bakante na. Masudlan na siya sa yawa. You know what? Usa sa mga makatabang nato aron malikayan nato ang sala is to keep the Word of God in our mind and in our heart. Amen. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. You know what? Sa dili pa moabot ang pulong sa Dios sa atong kasing-kasing, musulod na una sa atong hunahuna. Okay, from here it will go down here. Mao na nga importante magbasa og Word of God. Nga naman, there are many trashes in this world. Dagag mga basura diri sa kalibutan. You can see it anywhere. You can see it on social media, on television, and when you magsakay ka og kanang vehicle, makakita ka og makita kang mga kawang nga mga butang. Amen. Daghan kaayog muhugaw sa imuhang kinabuhi. Daghan kaayog pwede muhugaw sa imong hunahuna. That's why it's very important as believers, bantayan ang atuang mind, ang atuang heart. Let's fill it with the Word of God. Amen? Nga naman, ang mind aning mga unsaved nga tao, reprobate. No? Reprobate, depraved, useless, worthless mga igsoon. It is capable of producing nothing. Amen. Kita kay saved man ta, we are to be different. The Bible says that we have the mind of Christ. Since we got saved, we have that ability to possess the mind of our Lord Jesus Christ. Iabli niyo mga Biblia in 1 Corinthians chapter 2 verse number 16. 1 Corinthians chapter 2 in verse number 16. Gikan dinhi sa gisulat ni Apostle Paul
Nagingon din gisulat niya din mga higala, 1 Corinthians chapter 2 verse number 16. Ano mo diha? The Bible says, "For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ." Amen? We have the mind of Christ. Mo nang ingon ni Pablo in Philippians chapter 2 verse number 5, "Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus." Amen. Ang imong mind dili na depraved, ang imong mind dili na reprobate. So, ang ato dalang diya may gala, we have to do our part as Christians. Amen? Let us use the Bible. Let us read the Word of God. Amen? Gamito na to ang pulong sa Diyos, basaho na to, i-meditate na to, if need mga igsoon, mag-memorize ta og mga bersikulo. So that the Word of God will stick to our mind and it will help us to stay holy. Amen. Amen ba? Naminaw mo? So unsa ang nagani sa kuan gani mga tao nga dili luwas, nganong kinahanglan ta maglahi sila? Because they walk in the vanity of their minds. Ikadwa may gala, they walk according to the desires of their flesh. They walk according to the desires of their flesh. Nganong maglakaw man sila diya sa tinguha or sa gusto sa ilang unod nila? Did you know why? Tungod kay una sa tanan ang ilaha magong understand ilang pagpanabot ba nangitngitan manggod. Mo na may gala no makita niyo sa mga uban nga mga tao nga dili luwas. Okay? Naay mga tao nga mga dili luwas may gala pag-share nimo sila di sila makakita, di sila makasabot. Amen? Di sila makasabot. Ngano man, nakuan sila na slave sila mga igsoon. Sa unsa sa ilahang unod nila. You know, the Bible says in Ephesians chapter 4, tanaw niyo balik mga higala, Ephesians chapter 4, in verse number 18. Gingon din sa Bible, no, in Ephesians chapter 4, verse number 18, no, having the understanding darkened. Oh, ang ilang pagpanabot nangitngitan. Unya, tanaw pod, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them. No wonder, ngano ang mga uban nga mga tao ba no, wa sila'y kahadlok, muhimo, og mga dili maayo. You know why? Tungod ignorante sila sa kamatuoran. Mo binano nga, dako kayog kwani, impact ang Word of God. Basta muabot di sa kinabuhi sa tao. Basta ang tao mo cooperate siya, mo participate siya ba no? Mo work with siya sa Diyos mga igsoon ba no? Pagpaminawon niya ang pulong sa Diyos, ang Diyos mulihok yun sa iyang kinabuhi. Amen? Because the Word of God will quicken. Mao ni siya mo kuan, mao ni siya mo hatag kahayag. Mao ni siya mo buhi sa patay nga espiritu. Yun ang tao nga dili say patay ang iyang espiritu. Patay. Mo na nga kani mga tao nga dili luwas, wala sila interest sa pagpangalagad sa Diyos. Wala sila interest sa pagsimba. You know, pag Sunday, kisa kasagaran na magsimba, Christian, asa ang mga unsaved, na dito sa lain, amen, ay mga ginabuhat nga lahi. Pero lahi, pag saved na ka, pag nahayagan na ka sa kamaturang anuman, magkaroon ka og awareness. Amen? Sa mga espirituhanon nga mga butang. You will be conscious mga higala sa mga spiritual things. Aware na ka may gusto, makakuan ka ba, murag naay mo kurinti sa imo ba? No? And then naay mo sulti sa imo, you have to do this, you have to do this. Yun na nga naman, nabuhi na ang imong espiritu. You have to go to church, you have to pray, you have to read your Bible, you have to serve. Nga naman, nabuhi na ang imong espiritu. Pero sa mga tao nga dili pa save, wala sila mga ingunana, patay sila. Ang ilahang mga ginabuhat, mga igsoon, mga butang lang, mga buhat lang diri sa kalibutan. Their only priorities are manabaho, maglaag, enjoyment. Inguna na lang ilang kon may alam, ang ilang kalibutan nila. Pero kanabitong magbuhat sila ka ng mga spiritual things, pagpangalagad, pagpangabig og kalag, pagsimba, pagbasag Bible, pagampo,
wala na sa ilaha. Nga naman, patay ang ilang spirit. Mo ano, pag nakay makita, ibitang kauban nimo diri sa simbahan, nga walay ingon ana nga desire sa ilang kinabuhi, even though nga na-baptize sila o na-member sa diri sa church, you can tell, is this person really a saved person? Kasi kung saved na ang tao, mga higala, paminaw mo, pagluwas na ang tao, we have that desire sa ato ang sarili na to. I want to be used of God. Amen? I want to serve God. I want to worship God. I want to praise Him. I want to lift His name. I want to exalt Him in my life. Wala na kay laing tinguha, but God. Wala na kay laing desire sa imong kinabuhi. Wala na kay laing tinguha nga, garang ipataas sa imong kinabuhi, kundi ang Diyos na lang, mga igsoon. Everything nga imong ginabuhat is for the glory of God. Not for yourself, not for your own glory. Lahi ang mga tao nga dili luwas, di sila makasabot ani. Amen. That's why they keep on working. Bisag Sunday, mag-work sila maya. Bisag adlaw sa simbahan, mag-work. Wa sila laing priority sa kinabuhi, pero ingon ana lang ang circle of life nila. Puro sila ingon ana. Wala na ilain. Kung dili trabaho, lingaw-lingaw. Or laglaag. Ingon ana. Or magbuhat ka ng mga anything nga kaning ginabuhat sa mga tao nga iyaning kalibutanan ni. Lahi. Pag Christian, pag ang tao saved, lahi ang iyang mga activities. Spiritual. Dili carnal. Amen. Mo na pag ang Christian mahimo nga worldly, that is abnormal. That's not normal for the saved. Para sa tao nga saved. Nga naman, kay ang normal para sa tao nga saved, ang iyang ginabuhat mga spirituhanon nga mga butang. Amen? Pag naay mga ginabuhat niya nga dili spirituhanon, that is abnormality, mga igsoon. Dili na mga higala normal. Okay? So nga nung ingunaan ni man, mga higala, why they walk according to the desires of their flesh? Because their understanding is darkened. They are ignorant of the truth. In fact, in verse number 19, dali lang, gingon din sa pulong sa Diyos, sa Ephesians chapter 4, in verse number 19. Ano mo di ha? Nagingon din ang pulong sa Diyos, sa versikulo 19, kinsa ingon nga nawad-an og pagbati, nagtugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa kaulag. So lahi gid ni mga unsaved. Nganuman, unsa tong mga kaibog nila sa ilang kasing-kasing, unsa tong mga kaibog nila sa ilang lawas, unsa tong mga kaibog nila sa ilang hunahuna, mao ang ilahang buhaton. And then unsa giyon sa Bible, may higala, tanawa, verse 19. Kinsa ingon nga nawad-an og pagbati, nagtugyan sa ilang mga kaugalingon ngadto sa kaulag, sa pagbuhat sa tanan nga kahugawan uban sa kahakog. Unsa man na mahigala sa English, verse 9, who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness. You know what? Lasciviousness is the attitude that says, I will do what I please. Buhaton ako unsay kanang makapahimuot sa ako ang pananaw. Lasciviousness is the attitude that says, when I will do what I please, when I please, with whom I please, and I don't care what anyone says or thinks about it. Wala sila, no? Buhaton ako unsa ang makapahimuot sa kuang kinabuhi. Unsay maayo sa kuang pananaw, unsay maayo sa kuang pagbati, and I don't care unsay mga isulti sa mga tao sa kuha. You know what? Mao na ginasulti sa mga bayot Mao na ginasulti sa mga tumboy. I don't care what other people will say about me. Unsa ang naa sa kuang kuan ako, mao na akong sundon ako. This is who I am. I will accept unsa ko. Amen? Ug wa ko'y pakialam mo sa isulti sa mga tao. Mao gini kalibutan gyud. You know what, mga igsoon ba, no? Paminaw, lahi pag ang tao ma-transform. Amen. Ngano man magkaroon naman siya kaulaw. Pareha ni Adan ug ni Eva ba? Dili ba sa diha ning kaon sila sa prutas nga giingon sa Ginoo nga dili kaonon? Di ba giabrihan sa Ginoo? Di ba ang ilang mga mata na abrihan? Oo, nahimo silang conscious, na aware na sila. Ngaon sa man that they were naked. Dili ba? Mo na nga nangita sila og something para i-cover silang body.
Nga naman, nagkaroon sila og kaulaw. You know what? Ang tao nga dili luwas, walay kaulaw sa pagbuhat og mga dili maayo. Amen. Murag ilang mo na ila si Jesus gianad nila ba ilang kaugalingon sa pagbuhat ang mga butang nga dili angay. You know what? At first wala gid unta na. Naay consciousness, naay kanang murag, di ba conscious, di ba no? Kanang ma-conscious ka ba? Maulaw ka. Pero dili ba kung imuhan na mga igsoon dawaton unya sige na nimo kanang kuan ba? Sige na nimo na buhaton, madugay ang imuhang shame nimo mawala na. Sumaanad na ka sa pagbuhat ana to do those things that are not convenient. Mo na ang gingon sa Bible in Romans chapter number 1 may galano, gitugyan sila sa Ginoo sa kahugaw to do those things that are not acceptable and convenient. But God said nga kung ilahang patuyangan ang ilang kinabuhi sa pagbuhat ang mga butang nga dili angay, know this nga hukman sila sa Ginoo sa katapusan. Na sa Roma kapitulo 1. Lahi mga igsoon kay pag ikaw saved ka, Christian na ka, makabantay ka, makadiscern ka ba? This is right, this is wrong. Amen? Ingon na, magkaroon ka og shame, meaning to say ka nang, magkaroon na kagkaulaw, baulaw ka ba? Dili ba no, murag, maulaw na ta magbuhat na because aware na ta, this is not right for the Christian. This is not right in the eyes of God. This is not God's will for me. I will not do this. Amen? Ingon na. Pero ang mga tao nga dili save, awa sila pakialam. Sila tanawa ng mga tao para tong na-viral karon, di ba? Tong gakanta dito sa simbahan itong na-viral, di ba no? Ingon nato. Oh, way kaulaw. Tanawa. Di ba gisuot ang yang gisuot pag di ba no? Sexy guy, di ba? Mao na ilhanan sa mga tao nga di luwas. Walay kaulaw magbuhat ang mga butangan na. Amen? Nga naman mga higala, because their understanding is darkened, they are ignorant of the truth. You know what? The lost sinner commits his life to evil. Iyang itugyan, iyang kinabuhi diya sa dautan. Ug samtang buhaton niya ni, mawala ang iyang sensitivity sa sala. Nga naman, gitugyan man niya iyang kagalingon diya sa dautan. So kani magdala sa ilaha into deepening levels of wickedness. The more sila magkadautan, the more sila nga magbuhat og mga dautan. So ang ilahang ang mga dautan nga ilang ginabuhat karon di pa na mao, mas mugrabe pa na. Okay? Mao na siya ang pagkinabuhi sa mga tao nga dili save. And you know what? Unsay giingon sa Ginoo para sa tuwa? Uy, walay ayod biya ng kinabuhi biya ni. Bisan kamo wa mo gabuhat ang ginabuhat sa mga tao, pero ang inyong kinabuhi katong wa ka pa na save, wa to siya ayod, dito maayo. Karon nga save na ka, walk in newness of life. Magkinabuhi ka sa kanang gusto sa Ginoo para sa imuha. Pag kinabuhi nga kung asa in such a way nga ang Dios malipay o mahimaya sa imuha. Amen? Wala na magitay laing goal sa kinabuhi kundili 1 Corinthians chapter 10 verse 31. And what is that? Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do, do all to the glory of God. Wa na gitay laing tinguha mga igsoon. Amen? And then last but not the least, they walk according to the leading of their heart. Why? Tanawan niyo balik sa tong text. Ephesians chapter 4 mga higala. Ephesians chapter number 4. Tanawan niyo palihog in verse number 17. Sugod na ba sa verse 17 and then verse number 18. This I say therefore and testify in the Lord that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their minds, having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart. Unsa gayto, they walk according in the vanity of their mind, they walk according to sa desire sa ilang flesh, and they walk according to the leading of their heart. The Bible says their heart is blind. Ang ilang kasing-kasing kay buta. It cannot see. You know what? Blindness in this verse means stubbornness. It refers to stubbornness. Di ba nagwali-kuha na katong last Sunday sa hapon? Disobedience is as the sin of stubbornness. Di ba no? Stubbornness. Gahi og kanang kasing-kasing. Gahi og ulo. It speaks of a heart confronted with truth
but which refuses to embrace the truth. Naghisgot siya babayan sa kasing-kasing, nagibadlong sa pulong sa Diyos, pero bisan pa nga gibadlong ang iyang kasing-kasing sa pulong sa Diyos, he refused to embrace the truth. Wala niya gidawat ang kamatuoran. Nabi mga nagasimba din sa itong simbahan, ngayon na ilang attitude nila. Amen? Gina-confront ka sa Word of God, ang imong heart, gina-confront, mao na, nga nguban na to din, musulti nga, sakita atong wali ni pastor, oy, igo man ko. Yes, because that is the power of God's Word. Gi-confront ka sa Word of God. Amen? Pero may gala, pag ang kasing-kasing mabutahan siya, bisan pag gi-confront siya sa Word of God, dili niya i-embrace ang Word of God sa iyang kasing-kasing. Amen? Mao ni ang gina-refer ni Pablo in Romans chapter 1 verse number 18. Sa dihang gi-mention niya may gala, who hold the truth in unrighteousness. Dali lang may gala, Romans chapter 1 verse 18, ato tada kadali lang. Tiwaso na lang nato ni ha. Romans chapter 1 verse number 18. Nako i-explain kadali sa inyo diri. Gikan na ni nga bersikulo. Romans chapter 1 verse number 18. Nano mo diha? The Word of God says, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who hold the truth in unrighteousness. They hold the truth in unrighteousness. Unsa may but pasabutan na may kanang word hold. Ang word hold dira non, it means to oppress, to suppress. It speaks of those who hear the truth, nakadungog sila sa pulong sa Diyos, unya nahibalo na sila sa pulong sa Diyos, but they refuse to acknowledge and embrace the truth. Nakadungog na sila, so kung nakadungog na ka, kay balo na ka. Amen. Pero ang ilang gibuhat kay ilahang wala ilang gi-refuse, wala nila gi-acknowledge, wala nila gakos, gidawat ang pulong sa Diyos. Mo na may kalaban nga na mga dili sa atong simbahan nato no, mga dati na save sila, nagpa-baptize sila, and then tiud-tiud ning walk out and wa na ning balik og simba. Nga naman dili nila dawaton ang kamatuoran. Di nila dawaton nga mali sila. Dili nila willing undangon ang ilang bad habits. Dili nila willing i-give up ang ilang mga bisyo. Amen? Dili nila willing mga higala i-give up ang ilang mga pag-inom, ang ilang bisag unsa mga ginabuhat nila sa pag save ka na, you have no problem sa imong life mga higala nga imuha na silang isalikway. Dapat di mo na sila isalikway. Anak naman ka sa Ginoo. Amen? Mo na may pag i-confront sa Word of God, we have to have a teachable spirit. Kaya kung wak tayo teachable na kasing-kasing may gala, how can the Lord help us? And how can God change us? Paano man ta ma-transform kung dili nato dawato ng pulong sa Diyos? If we only hear but we will not embrace the Word of God, paano man ma-transform ang atong kinabuhi? Amen? Ingunani ang batasan kadaghanan sa mga tao nga dili luwas. Pero kay balo ka, pag save na ka ba no, wadyo kay problema aning kay ngano man, tupa ka sheep ka sa Ginoo. Ang usa sa mga kinaiya aning karnero, humble. They will hear the voice of their shepherd and they will follow his voice. Amen ba? So kung ikaw musupak pa ka sa command sa imuhang shepherd, oy basing dili ka karnero kay kabalo ka, ang kanding dili na sila musunod sa tingog sa shepherd. Only the sheep will follow the voice of the shepherd, but the goat will not follow. Muna pag naaga ni kanding masagol sa mga karnero, pagtawagon sa shepherd ang iya mga karnero, ang mga karnero lang ang musunod sa tingog sa ilahang shepherd, ang kanding magpabilin gihapon igsoon. Nga naman dito karnero. Amen. Muna pag ikaw musupak ka, then questionably ang imong profession of faith. Karnero bagit ka sa Ginoo o kanding ka pa? Kaya ang mga tao nga dili sa Ginoo may gala, dili sila
dili sila musunod sa tingog sa ilahang tigbalantay. Last verse na lang may higala, and then mahuman na din ta, okay? Tanawan nyo in John chapter number 10. Palihog, John chapter number 10. Himailhan ni. Lahi ang mga tao nga dili luwas kay nasa lay stubborn nga kasing-kasing. John chapter number 10, in verse number 27, tanawa o, gingon ni Jesucristo. Nabot mo diha? The Bible says, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung sa gingon sa Bible, kato ko no sila, musunod ko no sa iyang tingog. Ang ilhanan nga save sila, tanawa, verse 28, oh, and I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ilhanan gini sila nga luwas ni sila. Unya, ang usa sa mga kuan nila ba no, characteristic nila, verse number 27, they will hear the voice of their shepherd, and God knows them, their shepherd knows them, and they follow Him. Amen? Muna sa atong kinabuhi, ginasunod ba nato ang atong great shepherd? Ginasunod ba nato ang iyang pulong? Kaya ang mga unsaved na tao may gala, dili nila sundon because they have a stubborn heart. Stubborn means blind ang ilang kasing-kasing. O yan, mga uban din nga, nagasimba din sa atong simbahan, ba no? Nakadungog sila sa pulong sa Diyos, no matter how I explain to them clearly the Word of God, the meaning and the definition of the Word in the Bible, still, dili nila makuha. Nga naman, their heart is being blinded. Naiuban sila may galaman ng stubborn, gahi ang ilang kasing-kasing. Paso naman po yung mga Kristiyano, paso nga gahi kasing-kasing, oo. Tungod na mga higala kay nagpakasala sila. Ang sala mo, maugin ay mo gahi sila, maugin ay mo pagahi sa tong kasing-kasing. Amen. So mao na mga higala sa atong kinabuhi, be different. Lahi man ta. Pag ang mga unsaved, okay, they have blindness of heart, stubborn nilang kasing-kasing, kita humble atong kasing-kasing. Teachable ta. Kung sila dili maminaw og mudawat sa pulong sa Dios, kita maminaw taog dawato nato og ikinabuhi nato. Amen? Ingon ana ta mga higala, we ought to be different. Sa buhat pud lahi pud tag mga binuhatan. Amen? Be different. Be different. Paglahi kita, maglahi ta. Amen? Ikaw Kristohanon paglahi. Bisan diha ka sa imong trabaho, paglahi. Dili nga maglahi ka kanang kuan sa trabaho, siyempre pero ang ginamin ako may gala sa mga binuhatan. Okay? Na sila mga binuhatan nga dili maayo, ikaw maglahi ka, dili ka mo sabay sa ilag, dili ka mo buhat sama sa ilang ginabuhat. Amen? O, mo ni but pasabot nga maglahi ka. Okay? So, ito ko nato itong mga ulip, yun nato itong mga mata.